Ito yung ating side-by-side comparison between the 2023 CB650R and the 2024 CB650R E-Clutch. Mayanig eh. Sensitive din. Ang ganda. Napaka-high-tech. Hi mga katingin! Ito yung ating side-by-side comparison between the 2023 CB650R and the all-new 2024 CB650R E-Clutch. Simulan natin dito sa headlight. Yung headlight nito, kung familiar kayo, galing talaga to sa CB1000R. Kaya parang naputol siya dito tapos naging teardrop na siya. And kung makikita nyo sa side profile niya, dito medyo pa-slide siya rito. Tapos dito, medyo pa-incline pa rin siya. Hindi siya totally na nakadiretso. Well, dito naman sa CB23 and below, nakita nyo talaga diretso siya. Halos bilog yung talaga buong profile ng kanyang headlight. Ganon din yung DRL niya, for teardrop shape siya, umangat siya dito. Well, dito naman sa 2023, makita natin, talagang rounded siya. Yung front fender nila, same din naman, wala nagbago. Pagdating sa mugs, same lang din. Yung brakes, same lang din yung brakes. Pagdating naman dito sa radiator shroud, medyo nagbago na siya. Makikita nyo rito. Mas naging simple, while yung sa 23, meron pa siya rito parang aero, parang may butas pa dyan. Sa air intake naman, nagkaroon na siya rito ng parang sa fighter jet na korte, rounded shape, tapos ito yung shape ng intake niya. Well, dito naman sa 23, puro kanto. Mas sharper yung profile niya. Yung Showa front forks niya ay same lang din, pero dito sa 2024, medyo naging mas malambot na yung play ng front fork niya, kaya mas maganda na yung ride ngayon, mas comfortable na. Signal lights, same lang. Handlebar, same lang. Pati dito sa clamp, same lang din. Switches niya, naiba na dito. Iba na yung starter niya dito. Sa 24, para ma-start mo siya, pipress mo dito. Sa left, handlebar na switches, nabago na rin, no? Meron dito switch ng traction control, nandito sa harapan, tapos passing light nandito. Yung high beam nandito rin sa passing light, itataas mo naman siyang ganyan. While dito, ito naman yung button para sa menu. So, 4 directional siya, parang sa video game. Left, right, up, down. Dito yung horn. Nandito naman yung hazard switch. While dito sa 23, para ma-start mo siya, kailangan dito mo siya press sa conventional na starters button. Traction control switch niya nandito sa likod. Tapos yung passing light niya nandito. Dito naman yung high beam. Tapos dito yung hazard, dito yung horn. Signal light. Sa engine, same lang naman, pero nagkaroon dito ng mechanism ng e-clutch tsaka electronics dito. So, ayan, medyo naging bulky. Kasi syempre hindi naman talaga nakadesign yung engine casing nito para sa mechanism. So, talagang makikita nyo na talagang in-add-on siya dito. So, medyo nag-bulky siya dito. Talagang nakalabas siya. Pero pasok pa naman siya dito sa handlebar. Medyo nasa kalahati pa. Well, dito sa 2023, ayan, mas slim dito. Pero natakpan na kasi siya ng GB Racing engine guard. Kaya hindi na masyado makita. Pero same lang yan. Pero itong 23 na to kasi, this is a black edition. Kaya all black. Pero yung 2020 and 21 variant nito, ganoon din ng kulay. Same lang din sa 2024. Yung fuel tank, di naman nagbago. Same lang din. And yung seat nila, based sa nakikita ko, parang same lang itong sa rider seat. Same lang naman. Pero parang nagbago ng shape, no? Kasi dito, iba yung cut niya dito. Parang hanggang dito lang. Well, dito, hanggang dito, medyo may, ano siya rito, may cut siya dito. So, tatry natin kung ano yung mas mababang seat height sa kanila, base sa seat. Ito muna ang pillion seat. Makikita nyo, mas pointed na yung dulo. Pagdating naman sa pillion seat ng 23, pointed yung gitna, pero mas malapad yung dulo dito. Mas squarish. Sa fairing naman, parehas silang mayroong parang wings sa likod. Pero ito, diretso siya dito hanggang dulo. Pointed talaga siya. Well, dito naman sa 2023, kita nyo naman meron din siya parang wings dito. Pero this time, nagkaroon siya ng parang second layer. So parang nagkaroon ng another step. Tumaas dito. And dahil ganyan ang shape niya, meron kasi siyang hawakan dito. So yung purpose ng hawakan na to, pag tinutulak mo siya and para sa passenger, para meron siyang hawakan dito. The taillights, nag-iba na. So this time, naging matulis na yung taillight nitong 2024 na CB. And ginamit din nila to. Same din to sa CBR 650R na 2024, sa NX 500, and sa Hornet na CB 500F. Ito naman yung brake light ni 24. Pare-pares lang sila. Well, dito sa 23 and below, ganito pa rin yung shape niya. U-shape na taillight. Ito naman yung brake light niya. Seat height naman, check natin. Pansin ko na mas medyo naging slim ng konti yung profile dito sa harapan ng seat. Slight tiptoe tayo sa kanya. So, ergonomics, riding position, same lang din naman sila.
Well, dito naman sa 2023 CB, so parang same lang. Well, actually, parang mas bumaba pa nga pala. Parang bumaba ng konti yung 2024. So, good news to sa mga nahihirapan sa mga matataas na big bike or sa mga hindi pinagpala sa height. So, tayo lang naka-discover nito because of our side-by-side comparison na mas mababa na pala ang 2024. Siguro dahil dito sa front part ng seat, mas narrow na yung kay 24, while dito kay 23, mas malapad ng konti yung front part ng seat. Kaya yung pagka-tiptoe ako dito, mas tiptoe ako ng konti dito. Pero slight lang naman. Siguro merong almost half inch ang difference lang nila or 1/4 inch. Sa ergonomics naman, riding position, same lang din sila. Medyo leaned forward ka ng konti. Lalo pag umatras ka dito. Yan. Foot peg nila, same lang din. Pero dito sila nagkaiba. So, dito meron siyang quick shifter module na merong wire which is connected dun sa e-clutch mechanism. Combination siya ng quick shifter and computer and mechanism. So, yun yung mga component ng e-clutch. While dito naman sa 2023, siyempre wala siyang quick shifter. Ito yung tsura niya. Pero, good news para sa mga 2023 and below kasi pwede kang bumili ng OEM Honda quick shifter para dito sa CB. Kung gusto mo siya lagyan ng quick shifter. Pero upshift lang ang pwede mo lagay sa kanya. Rear shock, same lang din. Pero this time, sa 2024, kulay black na. Ito kasing 2023 natin is a black edition. Kaya kulay black yung spring niya. Pero kapag hindi black edition, usually either yellow or red yung spring ng rear shocks. Pagdating naman sa tires nila, para sila naka Dunlop Sport Max. Pero itong isa, ang model ng Dunlop nito is Sport Max D214. While this sa 2024, it's a Sport Max Road Sport 2. So, siguro, nag-improve yung grip nito. For sure, may improvement yan. So, try natin sa Marilaki, sa Bangkingan. Right now, kasi hindi pa natin nagagamit sa long ride. Pagdating sa ride naman, ride experience, handling, malalaman natin. I-vlog din natin, share ko sa inyo kung kamusta yung handling ng bagong CB, kung nag-improve ba yung kanyang softer front suspension. Itong 2024, nagkaroon na siya ng Road Sync app. Tapos, pwede ka nang kumonect sa phone using that app para makita mo yung mga calls and messages. Pwede ka rin mag-receive ng calls, kukonect mo yung headset mo. Tapos, ang maganda rito, meron na siyang navigation. So, sa right side ng screen, ayan, lalabas yung navigation. So, meron siyang turn-by-turn navigation with voice. So, hindi ka na maliligaw. Or hindi mo na kailangan maglagay ng cellphone kasi malaking bagay talaga yung navigation na yan. And yung TFT display nito, napaka-premium, sobrang clear. Kitang-kita mo siya, and then pag naggabi, nagiging all black naman siya. Sobrang premium. So, mukha na talaga siyang isang modern big bike. And parang nga siyang actually sport bike. Ang ganda rin ng RPM niya pag ganyan. And then, alam ko pwede rin itong palitan ng theme. Ito yung bar, which is parang pang mga race bikes. Ito naman yung circle. Which is maganda rin circle para siyang pang retro. Susubukan natin yung circle. Ito simple. Yan. Ito yung parang usual na kagaya rin sa 2023 yung layout. Tatry natin itong circle kung ano yung tsura. So, yun yung circle. So, maganda rin naman. Kaso, lumiit yung RPM niya. So, para sa akin, tingin ko mas maganda yung bar kasi medyo maraming nawalang space. Ay, galing pala, no? High-tech. So, pag nilagay mo yung settings, lumiliit siya. Pero pag kinlose mo na, lumalaki. Ang ganda. Napaka-high-tech. So, parang mas maganda para sa akin to. Kasi, syempre, may pagka-retro yung dating. So, yun, maganda yung rounded na tachometer para sa akin. Mas bagay sa kanya. So, sobrang high-tech, no? And dito, usual naman na dito yung tachometer niya dahil nga slim lang yung profile ng instrument panel ni 23. Maliit lang talaga yung mga indicators. Pero medyo malaki yung gear indicator niya, malaki yung speedometer niya. Alas malalaki naman yung mga fonts. Ayan, ito yung odometer, clock, ito yung temperature niya. Yung fuel niya, medyo maliit na. Nagsishare sila nito sa CB500X, CBR650R, and sa CB500F. Nagsishare sila, same lang sila ng instrument panel. Okay naman siya. Readable yan sa daytime, kahit tirik yung araw, sa gabi, ganyan rin itsura niya. Minimalist, pero okay din naman. Parehas sila merong Honda Immobilizer Security System. Makikita nyo rito. Or HISS. Yan, HISS. Makikita nyo rito. Nagbiblink. Sa 24 naman, sa right side din siya nagbiblink. Same lang na may HISS. And alam ko pwede yung i-disable kung ayaw nyo na umiilaw-ilaw yung HISS. Pero maganda pa rin siyang feature. Siyempre, nandito na tayo sa point na gusto nating malaman kung ano yung tunog ngayon ng bagong CB650R. Ako rin gusto ko malaman. Curious ako. So, alamin na natin. Unahin natin sa 2023 CB650R. Pero this time, ito
Naka full system siya. Subukan natin. Feeling ko mas malakas kasi full system. Pero ang gandahan niyan, same yung canister natin. Iba talaga pag full system, guys. Dito naman tayo sa ating 24CB 650R E-clutch with stock headers, cut, delete, and canister by Red Exhaust. So, surprisingly, mas malakas. Hindi ko alam bakit to. Mas malakas. Nagulat din ako eh. Kasi cut, delete lang to. And while yung isa is full system, pero parang mas maingay to. Start pala, napakalakas na. Bakit kaya? Yung mga yanig eh. Sensitive din. Para mas naging, refined. Mas may gigil eh. Mas may galit. Malinis ng tunog. High RPM. Umaatras yung bike. Grabe. So kayo mga tingin, ano sa tingin nyo mas malakas yung full system o itong cut delete ni Red Exhaust? Same canister pero ito, Acra yung brand niya. So tingin nyo, ano mas malakas? Pero mas sumakit ako dito. So para sa akin guys, kung talagang hindi ka naman masyadong techie, gusto mo lang talaga ng inline 4, okay na okay itong 2023. Bukod sa bumaba na yung presyo niya ngayon dahil nilabas na itong 2024 all new CB. Yung power nila, same lang naman na 93 horsepower. Same lang din yung torque nila. So dito, magagawa mo naman lahat ng magagawa ng CB. Pwede ka rin maglagay ng quick shifter. Yun nga lang, upshift lang. Yung forma nila, depende na sa tumitingin. Para sa akin, mas more on classic at retro itong lumang CB, itong 23 and below. Kasi mas bilog yung headlight niya. Tapos mas flat yung shape ng likod niya. Well, dito mas modern na talaga. Mas sport bike na yung dating. Pati lalo yung TFT panel niya. Mas high-tech na. Siyempre, yung e-clutch napakaganda. So kung meron ka extra budget naman, siyempre, ngayon ka palang bibili, ngayon ka palang mag-upgrade. Siyempre, napakagandang option nung nasa iyo na kagad yung pinaka-latest and the greatest na middleweight naked ng Honda. So, e-clutch. Para sa akin, sulit na sulit naman yung additional price para dito. Kasi konti lang naman ng dagdag and meron ka ng latest technology. Sa dami ng dinagdag nila dito, sulit yung extra na babayaran mo. So kayo, mga katingin, ano masasabi nyo? Ano mas preferred nyo? Ito bang 23 and below or itong second gen na CB 650R? Comment nyo na lang guys and pag-usapan natin. And abangan nyo pala yung mga upcoming contents pa natin dito. Marami pa tayong content na darating dito. So gagawin natin siya ng long ride and back ride review. Tapos, and our ownership review using this 2024 CB650R E-clutch.